You're watching The Source on CNN Philippines. I'm Ria Tanwat Cotrillo. Let's go straight to the source of the story, Manibela Chairman Mar Valbuena. Sir Mar, good morning. Good morning po, Ma'am Ria. Sir Mar, kayo nag-launch ng isa pang transport strike sa week na to. Sa tingin niyo po, so far, what have you achieved at anong gusto niyong i-gain from itong bagong protesta niyo this week? Dahil ang sinasabi po ng gobyerno, Ma'am Ria, na minority tayo, naramdaman natin kahapon dito lang sa NCR ay halos 80% po ang na-paralyze natin. Ibig sabihin po nito, 80% pa yung hindi po nakakapag-consolidate dito sa NCR na ayaw na sana nating ipagpilitan. At ang gusto natin maging dito, Ma'am Ria, na yung aming provisional authority and aming mga prangkisa ma-extend pa rin. Kahit po i-end na nila yung consolidation. Mag-separate po kasi ito na kaso. At sana ho, yun ang mapakinggan ng ating Pangulo kasi parang iba po ang nakakarating na datos at epekto nito doon sa ating Pangulo. So sinabi ni Pangulong Marcos na 70% na daw ang na-consolidate. But you're saying 80% ay hindi pa na-consolidate. Tama ba? Ma'am Ria, yung sinasabi nilang 70% na nationwide, karamihan po noon nasa Mindanao. Pero yung volume po ng tao na nasa Metro Manila, Region 4A, Region 4A and Central Luzon hanggang Bicol po, halos itong buong Luzon, 26% lamang po ang naka-consolidate. So malayong-malayo doon sa data po na ibinibigay po ng LTFRB. Okay, now the government has repeatedly downplayed the impact of your protests. Ano pong naging reaksyon niyo dyan? Ma'am Ria, hindi naman po aamin ng gobyerno na successful po yung aming strike. Dahil hindi naman po sila yung apektado, hindi naman sila yung nagko-commute. Hindi po nila mararamdaman talaga to dahil nasa loob lang sila ng kanilang opisina at pag uuwi, meron silang SUV na masasakyan. Ang taong bayan po ang tanongin natin, yung mga taong na stranded, ito na po yung nagsasabi na wala kaming masakyan. Kung ang tatanungin po natin yung mga taong hindi apektado, parang hindi po tama. Sir Mar, sabi naman ni President Bongbong Marcos na itong franchise consolidation ay hinding-hindi na talaga ma-extend. So umaasa ba kayong na magbabago ang isip niya tungkol sa extension? Ulitin ko po, Ma'am Ria, magkaiba yung franchise consolidation, magkaiba po yung extension of validity na sinasabi po natin. Okay, so yung gusto nyo, extension of validity? Yung extension of validity ng aming single franchise po ang maipagpatuloy. Hindi po yung consolidation ng maipagpatuloy. Yung consolidation po, pagsasama-sama ng aming prangkisa. Yung extension of validity po ng single franchise, maipagpatuloy po namin yung single franchise na every 5 years po ang validity. Actually, labag nga po ito sa batas na matagal na nilang ginawang provisional authority yung aming mga prangkisa. Hindi lang po natin na ginagawan ng legal na aksyon ng mga panahon na ito dahil wala tayong kakayahan na kumuha po ng lawyer para makapagbayad dahil hirap din po tayo na dumaan tayo nitong mga nakaraan sa pandemic. So, kung hindi magbabago ang isip ng Pangulo, anong plano nyo after December 31? Ma'am Ria, hindi nga nila masawata yung mga kolorum dyan. Baka sila pa ang protector ng mga kolorum. O doon na lang po muna ako hanggang doon na lang po muna yung sasabihin ko, Ma'am Ria. Okay, with that, we need to take a short break. This is The Source on CNN Philippines. Please stay tuned. You're watching The Source on CNN Philippines. I'm Ria Tanwat Cotrillo. Let's go straight to the source of the story, Manibela Chairman Mar Valbuena. Sir Mar, welcome back to the program. Now, continuing our conversation. So, ano ang plans ng mga driver ng Manibela na anong gagawin nila after January 1 if ever mag-iba na lang ng source of income or plano nila pumasada pa rin? Plano pa rin po nating pumasada, Ma'am Ria. Yun nga lang nakakatakot na dahil nga wala na tayong kolorum na kami. Makikita po natin na
na kulang yung masasakyan ng ating mga kababayan, yung ang mga kolorum dyan hindi nila hinuhuli o hindi po nila mahuli. Dahil nga po may kakulangan talaga ng pampublikong transportasyon and then tatanggalin pa po tayo. Yun lang po yung ipinapaliwanag ko na sana mapakinggan tayo na extend pa rin yung ating mga provisional authority o ating mga prangkisa. Ang magsasuffer po nito, mas lalong magsasuffer yung pong taong bayan at yung pong ating ekonomiya. Sabi naman ni Senator Grace po na maliit nga yung subsidy mula sa gobyerno para sa makabili ng modern jeeps. Kasama ba to sa mga issues ninyo aside from your desire to have your franchises extended? Alam niyo, Ma'am Ria, depende po dun sa kukunin naming mga modernized na units. Kasi yung ibinibigay po na yung mga available po ngayon sa market na mga minibus ay nagkakahalaga ng halos 3 milyon. Kung 200,000 po yung subsidy na ibibigay sa amin para dito sa mga minibus po na ito, kulang na kulang. Pero po dun sa mga modelo na ipinapakita namin ng mga jeepney, sapat na po ito. At kung bibigyan kami ng subsidy, hindi na po siguro cash. Yung mga compliant engines na lang po na galing po sa Japan ang maibibigay sa atin, o kung hindi man tayo mismo makapag-produce dito ng makina, baka po marami na po nakapag-modernize o nakapagpaayos po ng kanilang sasakyan. Kasi sa halagang 400 to 500,000 po ay napakaganda, napakatibay na po ng mga jeepney na gawa po dito sa atin. Na sumusunod doon sa Philippine National Standard ng DTI. At this point, Sir Mark, kino-consider nyo ba na i-question itong PUV modernization sa Supreme Court? Opo, Ma'am Ria, na bakit kailangan may deadline, bakit kailangan i-expired i-revoke yung aming mga franchises na wala naman kaming nilalabag na batas. Yung hindi namin pagsunod doon sa consolidation, tingin ko ay karapatan namin ito na hindi kami sumama doon sa pag-isahin yung aming mga prangkisa. May batas po na pumuprotekta po sa atin dito. Alright, Sir Mar, thank you so much for your time this morning. That was Manibela Chairman Mar Valbuena. And thank you for joining us here on The Source. Sitting in for Pinky Webb, I'm Ria Tanwat Cotrillo. You're watching CNN Philippines.